Anyway, about Pogo naman po, nagsalita na din po ang ating Pangulo, mga kababayan. Sa pangatlong topic natin, nagsalita ang ating Pangulo patungkol ho, mga bossing, kung ano ang plano ng ating gobyerno dito sa mga Pogo na ito. Especially doon sa mga illegal na Pogo, mga kababayan. Nasaan ba yun? 1, 2, 3. Ito yan. Saan na ba ako? This. Na ng pamahalaan. Tinutugunan ng pamahalaan. Okay. Banat. Atras natin. O, game. Uy, ayaw mag-play. Patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ng kriminalidad at illegal na gawain tulad ng may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang mamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino phenomenon sa San Fernando, Pampanga. Alam ko rin po na labis ang inyong pagkakabahala sa mga kriminalidad at illegal na mga gawain na sumisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Ayun, nasaan ang Pangulo dito? Tulong sa magsasaka at mangingisda po. Sasabihin na naman ng mga DDS dyan. Nako, BBM nagpa-photo ops na naman. BBM nagpasikat na naman. Kapag kayong mga ganyan, mga bossing, ano po, pagka yung mga ganyan, mga kababayan, hindi po masaya ang mga DDS dyan kapag may ginagawang maganda o maganda ang proyekto ng ating Pangulo. Sabi dito ni Juanito Tuason, sino nagbigay ng lisensya sa Pogo? Di ang bangag na idol mo din. O ba yan? Sino? Hindi ko idol si Duterte na. Dati sumusuporta ako sa kanila. Juanito, kailan pumasok ang Pogo? 2016. Ha? Kaya sabi ko sa inyo, kapag kayo yung nagko-komento, hindi ako kinakabahan na. Kailan pumasok ang Pogo? 2016. Kailan nanalo si Digong? 2016. Sino ang nag-announce ng pagpasok ng Pogo? Si Digong. Oh. Kaya, wag mo sasabihin na si PBBM ang nagpapasok dyan o nagbigay ng pahintulot para makapasok sa Pilipinas. Oh, si Duterte nag-approve ng Pogo mo. Di ba? Mahal na Pangulo, sana lahatin na, no? Sana lahat na ng Pogo. Wag lang yung kung ito yung mga nakita. Lahatin na po. Oh, tuloy po, mahal na Pangulo. Ayon kay PBBM, isang task force na ang binuo ng Department of the Interior and Local Government o DILG upang labanan ng illegal na Pogo. Bukod pa ito sa pagpapalakas ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga illegal na gawaing kaugnay ng mga naririnig natin mga Pogo at patuloy din ang pakikipagtulungan ng Bureau of Customs sa ilang ahensya upang matigil ang pagpupuslit na illegal na droga dito sa bansa. Yun po yung PAOK. Alam niyo po mga kababayan, hindi lang po na ibabalita, pero sandamakmak na po ang nahuli. Actually, meron sa vlog namin ngayon dapat is gaano ba kadami yun? Illegal na droga. Nasabat po. Dali. Nag-scroll lang ako. Ayan, no? Abante. 4 na Chino. Chinese na naman. Kinalawit sa Boga at sa Tobats. Oh. Ayan. Ayan po ang ginagawa ng gobyernong Marcos. Dakpin po. Ayan, no? July 14. Dakpin po lahat. Dakpin po lahat, no? Ng mga umaabuso sa batas, ng mga gumagawa ng mga kalokohan, mga nagpapasok ng mga tobats. Yan ang ginagawa ng gobyernong Marcos. Oy. Patuloy din po ang mga hakbangin ng PIDEA upang masawata ang illegal na droga. Hindi tinukoy ni Pangulong Marcos sa Napansin niyo po mga kababayan yung medyo pagsasalita po ng Pangulo ng illegal na droga, yung medyo nautal siya ng konti. Naku putek,
issue na po yun sa mga DDS. Mamaya po, balita nila yan. Sasabihin, Pangulong Marcos, nauutal. Kasi nakadroga. Ganyan po gagawin yung mga yan. Ang mga hakbangin ng PIDEA upang masawata ang illegal na droga. Hindi tinukoy ni Pangulong Marcos sa mga illegal. Panigurado po mga kababayan, manood kayo doon sa mga DDS. Sabihin, tingnan mo, hindi nga siya makapagsalita ng maayos. Tingnan mo, ngumingiwi nga. Isang indikasyon lang po yan na nagdudurog ang ating presidente. Ganon ang ibabalita niya mga yan. Tuloy, ayaw pumindot. Ayaw mag-play, na aktibidad na nakaugnay sa Pogo. Ngunit kamakailan, 2 high-profile raids ang isinagawa ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Central Luzon. Isa sa Bamban-Tarlac noong Marso at isa naman sa Porac, Pampanga noong Hunyo. Sa naturang Pogo Hubs, naisalba mga dayuhan at Filipino workers. Pinaniniwala ang sangkot ng mga Pogo na ito sa human trafficking at iba pang mga paglabag sa mga umiiral na batas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang amin sa... Ayan yung mga nahuhuli, yung mga nakikita, kailangan po talaga yan, kumbaga. Bukod sa mga yan, lahatin na po, no? Kasi hindi nagiging maganda ang refleksyon ng bansang Pilipinas po sa mga karatig nating mga bansa. Sa buong mundo po, mga kababayan. Kumbaga, bawal sa China, tapos dito sa atin, okay lang, walang problema. Di ho ba, mga kababayan? Anyway, dumako na tayo dito. Mga Duterte, huli, mga kababayan. Harry Roque, sino pa? Si Bungo, sino pa? Dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ito pong mga ito, grabe yung pambabatikos sa ating Pangulo, no? Yung pala, gawain din po pala nila mga bossing. Sabi ni Lady Frank, pang 378 likes. Sabi ni Mikey, Grazi, si PBBM, nahihirapan siya magtagalog. Sabi naman dito ni Teresita San, sinira ni Digong ang ating bansa. Gusto niyo po bang ibalik si Dutaning sa posisyon ng pampolitika? Nako, mahirap po yan. Baka po kami magtago na din. Baka magtagbo na din po kami. Anyway, mga kababayan, eto nga po. Batiko, lalo na si Boy Topless, si Harry Roque, eto na mga kababayan. Up! Wait lang. Sino yan? May mic. Nakahawak sa mic. Blurred pa.